Hello, may pad. Okay. Hi Fahad, thank you ha kasi pinauna ka yung aking invitation na maging part ka ng aking Siyempre, ako'y happy dahil despite of your busy time, busy schedule, I know nagpe-prepare ka na for something but pumunta ka pa rin sa aking studio. Anyway, bago ang lahat, maraming salamat sa ating mga viewers. May mega love shout out po sa inyo. Hello mga lords. Please support my channel. Invite mo sila. Bali si Fahad, isa po siyang Yemeni Pilipino. Currently, nag-working po siya sa overseas Filipino workers dito sa ibang bansa. So kasama po namin sa trabaho. And yun nga, nagpa-unlock nga po siya sa ating interview for tonight. By the way, magandang gabi sa iyo and, welcome to the program. Hello. Yes, so, siyempre pag-usapan po natin is all about yung pagiging buhay OFW, di ba? I know na ako 16 years na rin sa pagiging overseas Filipino worker. So parang lahat na ata na experience ko eh. Ikaw, paano mo hinandle yung mga bagay-bagay na nung pumunta ka dito sa ibang bansa? Mahirap syempre kasi first timer ka eh. Pag first timer ka, madami kang kailangan i-adjust sa sarili mo. Yung kultura nila, kailangan mong i-adapt yun. Pakisamahan mo yung tao. Yung sa trabaho, kailangan ka rin mag-adjust kasi ang trabaho dito hindi siya kagaya ng sa Pilipinas. Madami kang kailangan i-adjust sa personalidad mo, sa pakikisama mo sa iba-ibang lahi, sa lokal, ganyan. Yun, kailangan mo mag-adjust. Yes, tama ka. Unang-una talaga is yung adjustment natin is siyempre kung ano yung ugali natin sa Pilipinas, hindi natin pwede dalhin dito, di ba? Kasi iba-ibang kultura, iba-ibang ugali, iba-ibang karakter, iba-ibang norms, di ba? Iba-ibang belief. So, yun yung i-consider natin para, yun nga, makasurvive tayo doon sa mga bagay-bagay na yun. Which is, for me, yun din naman yung ginawa ko. Kaya siguro umabot ako sa ganitong taon ng pagiging overseas Filipino workers ko. Diba? So, ano naman ang masasabi mo sa environment dito sa ibang bansa? I mean, paano mo inadapt yung environment? Mapaho sa environment sa trabaho, sa mga nakakapaligid sa iyo. Paano mo inadapt yun? Ano yung mga ginawa mo? Ano mo siya, sir? Sa akin, kailangan mo talagang unang-una kailangan mo na alamin yung mga personalidad ng tao. Para syempre, pag nakisama ka, tipong madali na lang sa'yo eh. Para yung panag-adjust ka sa tao, panag-adjust ka sa trabaho, panag-adjust ka sa kultura, madali na lang kasi napag-aralan mo na siya. Totoo. Naalam mo na yan kung ano yung mga bawal, ano yung mga hindi bawal. Pero may nakaaway ka na rin? Wala. Wala pa naman. Pero marunong ka mag-away ng tao kung isasagad yung pasensya mo. Nag-aaway ka rin. Pero yung sakitan, hindi. Bawal kasi yung physical dito actually, di ba? Hindi katulad sa Pilipinas, pag nagalit ka na, nairita ka na, pwede mo nang suntukin yung kasama mo or yung kung ano yung nakaalitan mo. Dito kasi bawal talaga, which is dapat i-control mo yung temper mo, di ba? Saka sa pag-aaway kasi wala ka naman makukuha dyan. Yes. Mag-ano na lang, kahit galit sa yung tao, pakisamahan mo na lang. For the sake para maging maayos lang. Oo. Kumbaga, lunok-lunok na lang ng pride. which is tama nga naman. Magandang behavior, magandang attitude yung ganun. I don't think so, fighting with each other, make things, baka maging worse pa yung sitwasyon pagka, halimbawa, ganun yung naging attitude natin, So, well, ako naman, agree ako sa ganun, na I would rather to keep silent than to talk and talk and talk. Kasi nga, at the end of the day, wala din naman matutunguhan yun eh. Kung halimbawa, hindi ka kinakausap, wag na lang. Okay, wala nang usapan, di ba? Wag lang pisikalan. Kasi, parang na siya, tipong, parang hindi mo siya parang hindi mo napapatuloy. Hindi naman ganun. Parang mag-iwas. Iwas na lang sa gulo. Totoo yun. Kasi, ang pinunta naman natin dito, hindi naman away, di ba? Trabaho para kumita, di ba? So, kumusta naman yung wages, yung paano mo hinandle yung wages mo, yung kinikita mo? Paano mo hinandle yun? I mean, ano yung ginawa mo para kahit paano mapaangat mo yung kinikita mo dito sa ibang bansa? Sir, yung unang kinonsider ko dito kaya pumunta ako is yun nga, dahil nga sa sahod. Tapos yun,
parang communication na rin sa family mo, sa asawa mo na ganyan. Na ito yung kikitain ko, ganito yung ipapadala ko sa iyo, ikaw na bahala. Parang ano siya, invest mo na lang kung saan mo gusto invest para kahit papaano ay tumubo yung kinikita. Ganun. Yes. Which is maganda naman talaga yun kasi tulad ng mga lagi natin sinasabi na hindi naman forever talaga yung pagiging OFW. So, darating yung araw, uuwi pa rin naman tayo sa Pilipinas para kasama yung pamilya natin. So, maganda attitude yun. And which is, kailangan po ninyo gawin yun, lalo na sa mga aspiring na mga OFW, mga kabataan there, no? Kailangan yun. Totoo yun. So, in terms of emotion aspect, paano hinandle yun? Di ba, malayo ka sa family mo, siyempre homesick ka, di ba? Hindi Yun, mo sir, iwasan yun, no? Sa akin kasi proactive ako sa mga sports, especially basketball, ganyan. Saka sa mga kaibigan, tropa. Kaya ang ginagawa ko dyan, sir, is nakikisama ako sa kanila. Laro-laro. Nakikilaro. Para kahit papaano, yung homesick mo sa family mo is mawala. Maibsan. Kahit papaano. Parang ma-divert yung pag-iisip mo. Ma-divert siya sa iba. Pero honestly, I mean, napakaswerte nyo sa panahon ngayon. Alam mo bakit? Kompleto mayroong gadget, may Facebook, may ano ba yung mga ibang social media na pwede mong gamitin pang tawag sa family. Sa amin way back 2008, YM, tapos pupunta ka pa doon sa computer shop para mag-login. So you have to pay like 20 reals. 20 reals yun, mahal yun. 20 reals yung babayaran mo para maka-log in ka doon sa YM para makita mo yung family mo sa cam. So ang hirap nung that time. So until such time na nagkaroon ng Facebook, ng ibang social media platform, so madali na yung communication. Parang kahit homesick ka, gusto mo lang makita yung family mo, isang click mo lang, video call ka na. Magbi-video call ka na. That time, nung araw namin, yung photo, yung pictures, kailangan mo pa isi-send through post office, tapos it will take like 3 months bago darating sa Pilipinas. Kaya sa amin, ang daming picture doon sa bahay namin na mga galing dito na pinaglalagay ng mother ko, and thanks thanks ma'am sa effort. So kaya nung umuwi ako sa amin, nagulat ako, sabi ko, ano to, may election? Oo, kasi punong-puno ng lahat ng picture na pinadala ko, ano ba yun, yung bahay namin, lahat ng mga pictures ko nakalagay doon. Ang sabi naman ng mama ko, kahit papaano maibsan yung pangulila namin sa'yo kasi nag-isa ka lang, malayo ka. So feel namin nandito lang yung presensya mo. Yung mga magulang natin, gumagawa sila ng way na kahit papaano, yun nga, maging panatag yung kalooban nila through doon sa mga pictures na pinapadala natin. Iniisip nila, okay, si ganito, okay yung anak namin. Kasi malayo ka Exactly. Tapos bata ka pa. Bata ka pa. I was 22 nung dito ako sa ibang bansa. And halos lahat ata ng mga bagay-bagay dito sa Saudi, dito sa Kingdom, parang alam ko na When in fact, marami na ako napunta ng mga lugar dito. Pero di ba, balita ko, pauwi ka na ng Pilipinas, and nag-decide ka na talaga na uwi na ng Pilipinas. So, ano yung next move mo after this? So, ngayon, wala. Wala pa. Pahinga muna. Family first. Pero, yun nga, hindi ko naman winawala sa sarili ko na pabalik ako. Hindi mo pa rin sinasara yung pintuan to get new chance or opportunity overseas habang kaya pa habang healthy pa. Sir, bata pa. Sarap lang kasi sa feeling din naman talaga yung time na nakakatulong tayo sa ating mga mahal sa buhay, nasusustain natin yung iba yung feeling, iba yung saya. Hindi naman yung sustain na lahat mo mabibigay, pero kahit papaano, ka. Exactly. Sa ngayon kasi, may kasabihan tayo na ang awa daw ay hindi lang yung dahil umiyak ka, naawa ka. Ngayon kasi hindi na Pag naawa ka, you have to give something. Kahit papaano, makatulong dun sa tao. Yung awa, sabi nga nila, hindi naman nakakabili ng bigas yung luha. Diba? Pera para masustain yung kung ano yung mga gusto natin bilihin, makuha natin yung kailangan natin. Diba? Ngayon kasi, may mga trending na mga tanong. Grabe yung tawa niya, guys. Mukhang alam niya na yung tanong. Ito ay patungkol sa tanong na, ano ba yung mahalaga daw? Diskarte or diploma? In fact, nagkakagulo ngayon yung Facebook, yung Facebook community na dahil sa tanong na to. And even yung mga sikat na influencer, nakiki-jibe sila doon sa tanong na to.
Siyempre, ikaw, as stand mo doon sa tanong na yun? Ano nga, sa akin diploma eh. Kasi may napanood akong video dyan at naniwala ko. Yung kay Boss Toyo na kung naniniwala ka sa diskarte, ba't mo pinapaaral yung anak mo? Exactly, Diba? yes. Kaya diploma ako, sir. Kasi Tama kung may nga diploma ka at may diskarte ka na, Swak na yun, ano? Swak na yun. Totoo yun. At saka sa panahon ngayon, ang laging hinahanap kung nag-a-apply ka is diploma talaga. Regardless of the position that you are applying for, diploma yung hinahanap. Ano ba? Graduate high school, college graduate, or elementary graduate, diploma yung hinahanap. So, ako, I would choose talaga diploma din naman. Kasi, ang diskarte, nandyan lang yan eh. Nandyan lang yan eh. Given na sa tao yun. Exactly. By default, yung tinatawag na diskarte, nandyan na yan. Kahit sa bahay nga natin, meron tayong diskarte paano tayo makakain. May tayong diskarte paano natin mapagkasya yung pagkain or magpakasya yung So ano sir, iba-iba kasi yung pananaw, yung perspective ng tao. Kaya, pero sa atin, sa akin, diploma talaga. Diploma pa rin, oo. Yes, so ayan, malinaw ha, diploma dapat. Kasi i-consider mo pa rin yung diskarte. Kasi halimbawa, kung na-hire ka na sa company, i-apply mo na yung diskarte para umangat ka ng umangat. Pero umangat ka sa company, wag yung gumamit ka ng ibang tao para umangat ka. Parang bad yun, no? Bad yun, dapat paghirapan mo in good faith. Diba? I'm sure siguro pagka yung desire ng heart mo naman, yung kaluban mo, mabuting intention mo, siguro iangat ka rin ng Diyos naman, di ba? Oo. Yes. So, ayan, narinig nyo na po, diploma dapat. Okay? Anyway, next question is, trending ngayon, yung tanong din naman ng ating mga sikat na mga magagaling manunulat, kung responsibilidad ba ng anak ang magulang? Ano yung stand mo doon? Sa akin, hindi, parang as a Pilipino, common na sa atin yun eh. Kumbaga na siya, parang kultura na natin na kahit hindi kasabihan ng magulang mo, parang nagiging responsibilidad na natin. Oo. Kumbaga na siya, kaya nga yung mga ibang lahi is gustong-gusto yung mga Pilipino dahil sa ganyang attitude, ng pagiging kindness, sa pagiging matulungin. Yun, nagiging na siya, parang nakatatak na sa kultura natin yan. Hindi man sabihin ng ibang tao pero nakatatak na sa atin yan. Kahit anong mangyari, tutulungan mo yung magulang. Yes, exactly. Kahit galit ka sa magulang mo, hindi mo pa rin talaga naman maiwasan na not to help them, di ba? Naman yung mga magulang, minsan ayaw nila yung anak nila ay ma-stress, ma-pressure. But for me, siguro, hanggat kaya kong ibigay kung ano yung gusto ng magulang ko, I'll do it. Oo. Mawala na yung lahat sa akin, wag lang yung magulang ko, which is, yun yung pinaka-best na kayamanan ko sa mundo. So, hanggat kaya kong tumulong sa kanila, I'll do it until my last breath. Oo. So, yun, siguro, katulad na lang kung halimbawa nakakaluwag-luwag ka, bakit mo ipagkait naman yung tulong sa family mo, sa magulang mo, kung kaya mo naman kaya mo naman tumulong, di ba? Hindi naman siguro nakakamatay yung tutulong ka at the same time makita mo yung ngiti, yung saya nung magulang mo o yung family mo na natutulungan, di ba? So, ang sarap lang din naman sa feeling na ganun yung maging attitude natin. Huwag natin ipagkait yung tulong na yun. Kasi at the end of the day, hindi naman natin madadala yung kayamanan kung sakaling lilisanin natin yung mundo, di ba? Di ba? So, okay. Now, ano yung final words mo with our viewers, lalo na yung mga aspiring OFW na very soon or in the future ay pupunta rin naman sila sa ibang bansa? Sa akin, wala pa akong masyadong experience sa abroad kasi first timer ako. Sa akin na lang, based on my experiences, kung mag-abroad ka, mas maaga pa. At kaya mas maaga pa at wala ka pang responsibilidad. Kasi pag may responsibilidad ka na, mahirap yun. Hati na yung time, hati na yung attention. Hati na yung time mo, hati na yung attention. Kasi pumunta tayo dito, parang yung oras kasi yung nawawala sa atin. Exactly. Yung time, napaka-importante yun. Parang yun yung binabayaran sa atin yung oras. At which is, hindi na natin maibalik yung time once na natapos na yun, di ba? Kasi mahirap talaga magtrabaho, lalo na kung malayo ka sa pamilya. Kaya yun lang, parang kung may balak ka mag-abroad, do it now. Do it now. Huwag mo na ipagbukas, huwag mo na Oo. At ano naman yung mensahe mo
sa mga desire na mag-OFW pero na-decline, hindi natanggap, or minsan bumagsak sa medical. Di ba may mga ganong instances o situation na nag-apply si kabayan pero unfortunately hindi siya nakuha dahil sa mga reasons na yun. Ano yung ma-advise mo sa kanila? Tuloy lang sa pag-apply kasi naniniwala ako doon, may nabasa akong verse yung kay Isaiah 16:20 natin. Parang yung when the time is right, parang bibigay naman sa yan eh. God will give you. Yes. Parang God will provide. Parang ganun mas maigi kung kahit anong mangyari. Decline ka man ngayon, malay mo bukas hindi. Parang lang, tuloy Keep lang. going, never losing hope, 'di ba? So, parang kung ngayon baka hindi pa yun yung right time, baka may plano pa si God sa iyo, 'di ba? So, tuloy lang, 'di ba? Tuloy lang, pray for it. Yun yung pinaka-importante doon. And never losing hope. Talagang kung yung desire ng heart mo naman talaga is for the good, I'm sure si God naman i-grant niya yun, 'di ba? So, napakagandang advice. Never stop. Keep going, 'di ba? Kung napapagod ka dun sa pag-apply, magpahinga ka, 'di ba? Then, however, somehow along the way, baka biglang may tatawag sa iyo, biglang may nakakita ng resume mo and then tatawagan ka to get hired. So, ang mundo is maraming challenges, but kung hindi tayo magpapa-apekto, sigurado naman yung mga desire natin ay makukuha din naman natin, di ba? Tama. Anyway, maraming salamat po sa inyong panonood and hoping nag-enjoy po kayo sa aming podcast. Kasama ko si Fahad at pauwi na po siya ng Pilipinas for good. For good ba? Ay, hindi pa naman. Magpapahinga lang actually. Magre-refresh lang siya. Mag-zoom out. Gusto niya lang tanggalin yung mga masamang espiritu sa kanyang bloodstream. Oo. Pero, Fahad, one thing, thank you din kasi nagka rin ng journey namin dito sa ibang bansa, as a workmate, as working in one company, same company. Ako, thankful din ako. Nakita ko rin naman yung professionalism mo towards doon sa task na binigay sa'yo ng company, which is magandang attitude yung ganun. So, keep it up. Never, always keep your feet in the ground. Tama ba? Baka mali ako. Okay lang. Tama, di ba? Basta naintindihan. Sana maintindihan nyo yun, di ba? Be humble always. So, kung ano yung mga learning mo dito, take it as advantage for you to get into the new or task or trabaho, di ba? Gamitin mo yun na maging instrumento mo para i-reach pa yung mga goal mo in life. But I'm sure siguro God will bless you in all this, di ba? Kasi mabait ka din naman eh. At hindi ka rin naman nagkulang at sinunod mo din naman. Nag-obey ka rin according to sa company policy. Game mo naman. Which is for me, okay yun. Ang gandang attitude yung ganun. So, I hope na-enjoy ka sa short talk. Naman. Grabe, no? First time. First time first time ito nangyari na may podcast. Siguro pala, sa next podcast ko, mag-invite ako ng guest na, we're just talking about kung ano yung nangyayari sa buhay-buhay. Isa-suggest ko yung mga tao sa baba. Isa-isa, no? Pero ganun sa... Parang lang, kwentuhan. Kwentuhan lang, kwentuhan. Pero ako na-enjoy ako sa kwentuhan, di ba? Kasi parang bihira lang na may time na magkukwentuhan kasi nga busy sa trabaho. Ikaw meron kang ibang mga ganap sa life. Ako may ibang ganap sa life. But anyway, guys, maraming thank you, Fahad. Thank you so much for your time. Thank you, sir. Thank you sa invitation. Good luck sa iyong journey and looking forward for more good things happens in your future endeavor.